boyfriend ko. Inaya na magpakasal. Oh my gosh, nangiinggit ka naman. Nakakainis ka naman. Wala kang boyfriend eh. Excuse me po. Oh, tapos tuloy mo na. Wala ka nga boyfriend. So ano pinamumukha wala kong jowa, kaya iniinggit mo ko? Ma'am, sorry. Excuse me po, ma'am. Kasi kailangan ko lang po maghatid ng pagkain sa 15th floor. Iiyak mo yan, o tapos, ano nga? Tapos, ito pa. Sabi niya, pag nagpakasal daw kami, dun daw kami sa Taiwan. Oh my God, Taiwan! Miss... Ano ba? Mi- Ikaw ba tanga? Ha? Kita mo nag-uusap kami, ini-interrupt mo kami. O hindi mo alam yung word na interrupt kasi bobo ka, hindi ka nag-aral. sorry Hindi ko naman... Sorry? Hindi ko naman intention na masira yung usapan niyo, pero kailangan ko na kasi ihatid to sa 15th floor yung lunch na pagkain. Teka, 15th floor baka mo? Hoy, okay ka lang ba? Alam mo ba yung 15th floor? Hoy, nandun yung mga CEO, board of directors, yung mga investors. Sino dadala mo doon, ha? Saan ka dadalhin mo? Bakit naman ganyan ang lagayan? Hindi. Ano to? Paksiw na galunggong. Oh Tingnan. my God! Kaya pala ang baho-baho! Alam mo ba yung mga tao doon? Doon na nakapesa sa 15th floor, mga mayayaman. Hindi ko makain ng pagkain na nakalagay sa ice creaman. Tsaka ano ba, ganyan ba kayo kahirap? Hindi nyo ba afford bumili ng Whopperware, ng mga canister na magaganda? Ha? Hindi. Sayang naman kasi yung lalagyanan kung itatapon ko agad. Sayang talaga. Sayang sa mga taong kagaya mo. Sa mga taong mas mahirap pa sa daga. Pumunta ka rito sa office, buti na pinapasok ka ng guard na nakasando ka lang, no? Kasi alam ko mahigpit kami sa babae. Alam mo, Aryan, yung mga ganyang klaseng tao, malamang yung nanay mo malandi, yung tatay mo magnanakaw, kaya ganyan ang kinalabasan. Di ba? Tama ako? Hindi magnanakaw, girl. Pusher. Tingnan mo naman yung mata niya. Feeling ko gumagamit siya. Bakit naman napapapasok dito ng mga katulad mo? Ay, kaya naman pala. Ano, dito kayo magdodroga? Dito pa kayo magkakalat ng mga lagim nyo? Huy, miss, grabe naman kayo manghusga. Hayaan nyo na lang ako makapunta ng 15th floor. Ihahatid ko lang tong pagkain. Hayaan. Gusto mo ba kami ang mawalan ng trabaho pag hinayaan ka namin? Hoy, hindi namin hayaan na mawalan kami ng trabaho dahil lang sa'yo. Tingin mo ba ihalo ka namin umakyat sa taas? Ha? Hindi nga allowed ang mga delivery driver dito. Walang Grab dito. Walang kahit na ano, Food Panda. Sorry, miss, hindi ako delivery rider. Kung gusto mo, mag-iiwan na lang ako ng ID. Hindi. Pag sinabi namin hindi pwede. Mukha ba sasalang-alam namin yung trabaho namin sa'yo, ha? Kung ako sa'yo, umalis-alis ka na dito, ha? Pinapapangit mo yung image ng, building namin. Alam mo, dahil sa'yo pumapangit kami, ni-stress kami sa'yo eh. Pwede ba umalis ka na? Tsaka dali mo na yung kaning baboy mo, ipakain mo yan dun sa kung sino man yung kakain yan. Miss, Ano, may Ano? sabihin ka pa? Umalis ka na? Storbo ka, kita mo nagchichikahan kami dito? Tanga talaga. Oh, ayun na nga, balik tayo sa Taiwan. tawagan ko na nga lang si mama. Ma, sagutin mo. Hello, ma. Ma, andito kasi ako sa baba, sa building. Hindi ako pinapasok ng mga receptionist mo eh. Bawal daw yata maghatid ng pagkain dyan sa taas. Opo, ayaw ako papasukin ang susungit ng mga babae. Sa kabilang... Okay, kausapin ko na lang siguro dun yung security guard para mapapasok niya ako. Doon na lang ako dadaan sa may likod. Okay, ma. Sige po, sige po. Ihatid ko po yung pagkain niyo dyan. Okay, bye-bye. Excuse me. Good morning po, Chief. Yes sir. Kailangan ko kasi pumunta sa 15th floor. Ihahatid ko lang yung pagkain ni Mama. Yung lunch niya kasi dito sa akin. Sir, bakit hindi po kayo dumaan doon sa main? Ba't dito po kayo sa likod? Chief, dumaan kasi ako dun sa main. Kaso yung receptionist dun, dalawa, yung maputi at saka yung medyo kulay-pula yung buhok. Ang susungit hindi ako pinapasok. Baka pwedeng tulungan mo na lang ako. Si Aryan at saka si Kat? Ay, opo, masungit po talaga yun.
Ang sasama ng ugaling ng dalawang yun eh. Yun nga, yung dami mga sinabi tungkol sa akin, pero hindi ko naman iniintindi. Ang importante sa akin, madala ko na to sa mama ko sa 15th floor. Magla-lunch na kasi, favorite niya to yung paksiw na galunggong. Sige, sir. Ganito na lang, sir. Doon ka na lang dumaan sa back door. Tapos, may elevator naman doon, mga daanan ng mga stocks namin eh. Doon ka na lang dumaan para hindi ka nila makita doon. Kung gusto mo, samahan mo na lang ako. Sir, hindi ako pwede umalis, pero tatry ko yung kasama ko. Makikisuyo lang ako. Wait lang. Ay, Josh! Halika muna dito! Ikaw muna ka dito. Sasamahan ko lang to si sir. Sandali lang! Okay. Sige. Nako, salamat Tara na, sir. Sige po. Hoy, Yvette! Bakit mo napapasok mo yung magnanakaw na yan? Ma'am, nagpaalam naman sa akin eh. Nagpaalam sa'yo. Hoy, hindi mo ba alam? Yung protocol, bawal magpapasok ng nakashort at sando. Di ka ba nag-iisip, Yvette? Gusto mo matanggal sa trabaho? Bukod sa umaalis ka na nga sa post mo, talaga nagsama ka pa ng mukhang addict. Baka mamaya matokhang tayo dito sa building na to, Kaya nga po sinasamahan ko ma'am paakyat para sure tayo na safe tayo dito lahat. Sorry, nadamay ka pa. Sorry din. Sorry. Hoy, tatanga-tanga ka kasi. Hindi mo ba alam yung mga protocol namin? Pag ba kami nawala ng trabaho, bibigyan mo kami? O baka bigyan mo lang kami ng trabaho, ha? Papakainin mo ba kami? Bibigyan mo ba ng panggastos sa pamilya namin? Di ba hindi? Alam mo, ikaw, Yvette, kasalanan mo to eh. Kaya ka naging security guard eh. Napaka-bobo mo naman. Kaya nga hindi namin pinapapasok yan kasi nga bawal. Tapos ikaw, alam mo kaya security guard ka na lang eh. Mamamatay kang security guard sa kababuhan mo. Ma'am, sorry Hindi yun naman kasi sinabi sa akin na bawal pala nakasando tsaka nakashort. Tinawagan ko na lang sana yung pagdadalhan ko nito para siya na lang po yung bumaba. Ilang beses namin inuulit-ulit, bawal. Ikaw itong mapilit. Palibasa, malitang utak eh. Kung anong laki ng mata mo, litang utak mo. Ma'am, pasensya na po. Huwag niyo na po pagalitan si sir. Ako lang din naman po yung pumayag. Yan na po. Okay. Dahil dyan, tanggal ka na sa trabaho mo. Ay, naku ma'am. Ibang usapan naman po yun. Ma'am, okay lang po sana na pagalitan niyo. Huwag yung tanggalin sa trabaho. I-report ka namin ngayon. Naintindihan mo? At pag nalaman nyo ni ma'am, may-ari ng company, mawawalan ka ng trabaho. Agad! Ano nangyayari dito? Yan, Miss Ay, Gina. ma'am! Ito kasi, tatangang-tangang Yvette, pinapasok tong lalaking to, nakasando pa, naka-shorts. May dala-dala pang kanin baboy. Sabi niya, dadalhin daw niya sa 15th floor. Oo, kanina ko pa ito inaantay. Anak, gutom na ako. Ano ba naman ang tagal-tagal mo? Sabi ko sa'yo, pang almusal ko yung tanghalian na. Ma, niluto ko pa kasi para sana masarap pagka dumating sa'yo, mainit pa kaso. Hinarang ako sa baba Hindi daw ako pwedeng umakyat sa 15th floor kaya medyo lumamig na po tong pagkain niyo. Ma'am. Bakit? Ma'am, di naman po kami aware na ikaw pala nagpapadala ng baonan na yan. Kaya hindi mo siya pinapasok dahil sa baonan. Yung baon Yes, ko po. nilagay sa iskriman. Miss Ayan, Miss Kat, FYI, alam mo dati, mahirap lang kami. Simple lang yung buhay namin. Ang totoo, kami mag-asawa, sa squatter lang nakatira at doon namin pinalaki yung mga anak namin. Kaya lang, nagsikap kami mag-asawa, araw-gabi kami nagtrabaho, hanggang dumating kami kung ano man ang kinalalagyan namin ngayon. At itong anak ko, lumaki ng simpleng buhay din. Napakabuting bata nito. Wala naman kami sinasabi, ma'am. Kasi, doon ka nakatutok sa lalagyan ng ice cream. Itong anak ko to, lahat ng pwedeng magamit pa, i-recycle niyan. Ma, Ganun yung kasinop. di mo naman kasi din sinabi na bawal pala nakasando dito sa company natin. Di sana nagbihis ako. Nagmamadali kasi akong dalhin tong pagkain mo Nakalimutan niya siya, nakapantulog pa pala siya. O ano na nangyayari? Ba't parang nakakarinig ako kanina ng palayasan? Ano yun? Wala po, ma'am. Ma, etong dalawang babae na to, hindi sila maganda dito sa company. Kasi, hindi sila marunong rumespeto. Kahit sino na lang kaya nilang bastusin. Kahit itong security guard niya, minaliit Tsaka alam mo ba, sabi daw, squatter lang ako nakatira. Tatay ko daw, magnanakaw, dealer ng mga mas pinagbabawal na gamot. Tapos, nanay ko daw, malandi. Lahat ng mga hindi magandang salita lumabas na sa bibig nila. Ma'am, hindi yung totoo Ma'am, narinig ko po Wala, yun. wala. Totoo po yun. Sumbongero kayo, no? Ma'am, wala po kami sinabing gano'n. Alam Okay mo, ka lang. Okay na si sir. Mismong sa anak ko na narinig ko. Sa bibig na ng anak ko narinig ko yung mga pangyayari. Noon,
marami ng report sa inyo na ganyan kayo mga kausap, mga mata pobre kayo, mga salaula daw kayo makipag-usap. Siguro oras na para tanggalin ko kayo. Kayo ang tatanggalin ko dito sa kumpanya ko. Ma'am, Ngayon na sana, ma, kasi... Kasi, eto kahit kayo lumusot sa akin at hindi kayo tanggalin, sa magiging bagong CEO, hindi rin kayo papasa. ma'am, sino po ba po ba? yung magiging bagong CEO? Di itong anak ko. Sino ka ba? Sir, ang ginagawa lang namin trabaho namin. Lahat ng bawal, di namin pinapapasok. Alam nyo, ang gaganda nyo talaga eh. Ang ganda nyo sa paningin. Pero yung ugali nyo, walang-wala sa kung ano yung kinaganda nyong dalawa. Tsaka bilang ako na yung CEO next month, ngayon pa lang gusto ko matanggal na sila kasi gusto ko pumili ng mga bagong tauhan na magaganda yung ugali at marunong rumispeto. Sir, magbabago na po kami. Ikaw na bahala, anak. Sige na, wala na kayong trabaho, umalis na kayo. Sir. Alis! Pero ano nga, Aryan? Ay, naku sir, salamat talaga pinagtanggol mo ako dun Hindi, ako ang magpapasalamat sa'yo. Alam mo, Yvette, napakabuti mong tao. Tapos, ginagawa mo yung trabaho mo ng tama. At saka, gusto mo pa akong tumulong hanggat sa abot ng makakaya mo. Kaya ma, bilang ako na ang CEO next month, gusto ko bigyan ng promotion dito si Yvette. Naku, thank you talaga sir Yvette. Hindi ko naman in-expect na ganito yung mangyayari. Yung katunayan nga niyan wala namang masama sa nagpapaalam ng maayos Sila lang talaga sobra-sobra yung ugali. Yvette, gusto kita i-promote bilang head ng security ng building natin. Tsaka, bibigyan pa kita ng iba pang trabaho para magkaroon ka ng dagdag income dito. Sir, seryoso yan sir? Totoo ba yung naririnig ko, ma'am? Oo. Naku, At saka- malaking bagay ito para sa pamilya ko. Siguro, pag naging head of security ka na, i-train mo yung mga bago nating security dito. Tapos, papromote ulit kita. Gagawin kitang personal bodyguard o ano pa. Naku, gusto ko yan sir. Thank you talaga sir ma'am. Thank you po. Lahat ng promotion na pwede ko ibigay, itutulong ko sa'yo, Yvette. Maraming salamat sir. Gagalingan ko pa po sa trabaho ko. Huwag kayong mag-alala. Kain Kumain tayo. ka na ba? Sama ka sa amin. Tara, kain natin to. Ay, wag na po nakakaya. Mag-break time Paksiw ka. ng galunggong, number 1. Masarap Ang sarap to. niyan magluto. Sige na po Ano lang Halika din na, halika naman. na. Kain Tara tayo. na, kain na po tayo. Sir, thank you talaga kasi kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakabili ng bahay para sa pamilya ko, kaya maraming salamat. Naku, Yvette, congratulations. Kasi sa lahat ng mga promotions na binigay ko sa'yo, hindi ako nagsisi. Ang galing mo. Thank you, Mahusay ka talaga. Yvette? Ay, sa Renz. Sir Ren? Teka. Kilala ko kayo eh. Natatandaan ko sila. Yung mga receptionist po natin dati. Oo. Aryan. Kat. Yes po. Napadanan po kami dito. Nagbabaka sakaling makita namin kayo dito sa labas ng building. Para makahingi na rin kami ng dispensa sa nagawa namin sa'yo, sa inyo. Opo, hingi po kami ng sorry sa lahat ng mga nasabi namin masasakit na salita. Hindi po namin nare-realize na mali pala yung mga sinasabi namin na nakakasakit na po pala kami. Pero ngayon, sa totoo po niya, nagsisisi na po talaga kami. Hindi na po namin uulitin po yung mga masamang bagay na ginawa namin, na nasabi na namin. Mabuti naman. Alam mo, ang sarap marinig na nagsisisi kayo sa mga ginawa niyong kasalanan noon. Tsaka, siguro naman, naiintindihan niyo na ngayon ang salitang respeto, hindi lang yung basihan sa itsura. Yes po. Oo nga Tsaka simula kasi nung natanggal kami sa trabaho, tsaka pina-blacklist nyo kami, nawala na talaga kami ng trabaho. Pati nga sukla, hindi na namin ma-afford. Oo nga, mukha ka namang octopus Tignan mo yung buhok mo. Alam mo, hayaan mo na, Yvette. At tsaka, Aryan, Kat, di pa huli ang lahat. Hindi tayo pare-parehas ng ugali. Tsaka, natutuwa ako na nagsisisi kayo. Kung gusto niyo, bibigyan ko kayo ng second chance. Talaga ba? Talaga po ba? Ay, gusto po namin yan. Sige. Alam niyo, para mapatunayan ko na nagbago na talaga kayo, magsimula kayo bilang janitress. Ay, okay lang po. Walang problema. Ang problema? Sanay po kami mawak ng walis. Sige, ipapa-audit ko lahat ng mga galaw nyo ha. Kapag kayong dalawa talaga bumalik sa mga ugali nyo dati, pasensyahan. Hindi na po. Halika na. May celebration sa loob. May bago kaming investor na close ng deal. Kumain tayo. Halika. Tara na. Thank you po. Thank you po.